Guys, for today's video, alam ko siguro na balitaan nyo na yung news about yesterday na nangyari na nilaunch na officially ni Apple ang Apple Pay dito sa Pilipinas. Well, kamusta naman ang launch? Kasing exciting ba to tulad ng nangyari kay Google Pay? And ano yung mga banks na okay kaagad sa Apple Pay at ano pa yung wala dito sa Apple Pay? Well, samahan nyo ako. Pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here to my channel, I do reviews about personal finance na meron na experience or meron na ako knowledge na ginawa ko niya ng videos and playlists makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, just to give context, lalo na sa mga hindi alam kung ano tong Apple Pay na to. Well, yung Apple Pay, ito yung take ni Apple or ng iOS sa wireless payment. Ibig sabihin, yung tipong tap to pay na lang. Di ba yung mga cards natin is merong ganito? Yan. Ibig sabihin yan, yung mga cards na yan is PayWave. Pwede natin siyang gamitin na itatap na lang natin yan sa terminal. May it be debit card, credit card. So, I know hindi naman po lahat sa atin ay may access sa credit card, but the same technology is already happening sa mga debit cards natin. Even sa Maribank, sa GoTime na libre, di ba? Available yan, tap to pay na yan. Ngayon, yung technology na yan, isipin nyo na ilalagay natin sa mga smartphones natin na instead na yung card ang ipambabayad natin, yung cellphone na yung itatap natin para makapagbayad. Basically, yan yung technology na hinihintay natin sa mga Apple products or sa mga iPhones. So also, sa mga iba dyan, if you're not aware, una nang na-launch ang Google Pay dito sa Pilipinas last year. And during that launch, medyo naging exciting siya kasi maraming mga banks and cards ang naging compatible kagad during the launch. And ako, actually hanggang ngayon, madalas kong nagagamit itong tap to pay using my Android device. Pero syempre, isipin natin, maganda rin sana kung nagagamit natin yung tap to pay using our iPhone devices. Lalo na po sa akin, ang main cellphone ko po ay Apple or iPhone kasi nandyan po sa cellphone ko na yan yung mga financial apps ko po. So, maganda rin naman sana na magamit ko yung iPhone na yan para pang tap to pay. And even itong, di ba, itong Apple Watch na to, na pwede mo rin gamitin na ipang tap to pay. Though sa Android din naman po, available din naman po yung mga Galaxy Watches na gagamitin din pang tap to pay. So, yun yung technology na inaasam-asam natin sa Pilipinas. Ngayon, eto na po. Basahin po natin yung news coming from Apple itself. So, sabi dito, August 4, Apple Pay launches in the Philippines. An easier, safer, and more secure way to pay using iPhone, Apple Watch, iPad, and Mac is now available. So, kung mapapansin nyo dito sa picture na share nila is Metrobank yung nakalagay dyan. And then, pati dito sa Apple Watch, Metrobank din na nakalagay. Today, Apple announces users in the Philippines can now make purchases using Apple Pay with their iPhone, Apple Watch, iPad, and Mac. The launch brings Apple customer an easy, secure, and private way to pay at a retailer of all sizes. In-store, in-app, and on the web. Apple Pay brings added security and convenience to users' life, whether they're grabbing a coffee, buying groceries, or making an online purchase. Starting today, thousands of in-store and online merchants in the Philippines will accept Apple Pay, with support from some of the country's most established banks across major credit and debit networks. So, medyo mahaba po ito, hindi na lang po natin babasahin. So, sino-sino yung mga banks na available kaagad yesterday upon the launch? Well, ito sila. At launch, credit and debit card holders from the banks including China Bank, GoTime Bank, Metrobank, and Union Bank will be able to use Apple Pay. Ibig sabihin, itong 4 banks pa lang na to ang available since yesterday. Right now, I've checked, wala pa rin po hanggang sa ngayon na hindi ko pa rin po ma-add yung mga ibang credit cards ko and debit cards. So basically, once na ma-add nyo na po itong mga bank cards nyo po dito sa Apple Pay, you can use your Apple Pay or your cellphone nyo po pangbayad sa mga merchants na merong PayWave or nag-accept ng tap to pay. Sinabi po nila dito yung mga merchants pero not necessarily or limited lang sa mga merchants na to. Sabi ko nga po, as long as nag-accept sila ng tap to pay, kasi di ba meron na pong mga maliliit na mga merchants na merong mga credit card terminals na nag-accept ng tap to pay. So, pwedeng-pwede nyo pong gamitin ng Apple Pay doon. So, ngayon, ang question is, ano yung mga banks na wala? Well, basically, yung mga malalaking banks, BPI, BDO, East West, Security Bank, diba? PNB, etc. Bakit wala sila? Si BPI naglabas ng news before or press release na ready na daw si BPI for Apple Pay and naghihintay na lang ng announcement
coming from Apple itself na ila-launch na yung service or na-launch na yung service. Pero bakit hindi sila kasama sa day 1 na mga banks na nag-implement ng Apple Pay? Bakit? Hindi ko rin alam. Pero sana itong mga major banks natin, sila yung nangunguna dito sa technology, di ba? Kasi isipin nyo, ang laki nilang kumpanya, ang laki nilang bangko, bakit hindi nila magawa ng paraan? Kulang ba sila sa technology, sa IT, sa investment? Pero nagagawa ng ibang mga banks. Nagawa ni GoTime, ni China Bank. And guys, si China Bank di ba somehow related din si China Bank kay BDO? Di ba? Bakit wala tong mga malalaking banks na to? And hindi lang naman sila laging dito kay Apple Pay. Even sa Google Pay, hindi pa rin nila sinusupport ang Google Pay as of today. Di ba 1 year na wala pa rin yung support? Ano na BDO, BPI? Well, it's for us to wait and see kung ano yung magiging next development dito sa Tap to Pay na to. Now, meron ng ganitong technology, nagsisimula na talaga ang Tap to Pay, ano yung next magiging problema dyan? Ang nakikita ko kahit paano naman, nakapag-adjust na ang mga malalaking merchants to accept Tap to Pay. Before guys, I remember during the launch ng Google Pay, napaka-skeptical pa ng mga cashiers ng Robinson Supermarket. Well now, talagang accepted na nila. Sasabihin ko lang na Tap to Pay po, then I tap my phone. So, ganun na ka-open sila ngayon. And hopefully, dahil dadami na ang user ng Tap to Pay feature, talagang may educate na ang mga merchants na gamitin itong Tap to Pay. Bakit nga ba natin gusto maging successful itong Tap to Pay? Well, unang-una, syempre, napaka-convenient niyan. Pangalawa, secure dyan kasi hindi mo na kailangang i-hand over yung card mo na nandun yung credit card number mo, pangalan mo, yung expiry date, and the CVV or CVC. So, the risk na magkaroon ka ng unauthorized transaction medyo nababawasan. Kasi nga, hindi na-expose yung card information mo. And lastly, syempre, high-tech, di ba? Well, for me guys, nailagay ko naman siya yung aking GoTime. So, kung makikita nyo dito sa watch ko, ayan, yung aking GoTime card. Meron na rin akong ibang cards, like ito, yung Silk, dati pa kasi yan. Tapos, yung Shell card, nailagay ko na rin po dyan. And then, Fitness First membership card and other cards, Starbucks, etc. Ako po, talagang nagagamit ko po itong Apple Wallet ko. Tipong lalo na pagpapasok ng gym, I just need to open the Fitness First card and then i-scan ko yung QR dun sa QR scanner namin, and then makakapasok na ako sa gym. And same thing din kapag nagpapagas ako dati sa Shell, hanapin yung Shell rewards ko, instead na bubuksan ko yung cellphone, hanapin ko yung QR or mag-generate ng QR, ipapakita ko na lang yung QR dito sa Apple Watch. Ganun naging ka-convenient sa akin. Though, kung isipin nyo naman, saglit lang naman din yung mag-open, etc. etc. Pero, for me, mas na-skip ko yung ganung hassle ng pag-open at paghahanap ng QR. So, for our question of the day, nakatry na po ba kayo gumamit ng Tap to Pay using either cards or cellphone na tipong kayo talaga ang magtatap? How was the experience compared to the traditional na iaabot nyo yung card nyo? Well, let me know sa comment section sa baba for our monthly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Alejandro Felesco at Alejandro Felesco 5125. Ang sabi po niya, thank you sir sa mga impormasyon nyo. Malaking tulong ito sa amin. Kay Alejandro Felesco, shoutout po sa inyo and thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!